My dear brothers and sisters, today we reflect on the life of Saint Scholastica, a woman of deep faith, prayer, and unwavering love for God. As the twin sister, kambal na kapatid ni Saint Benedict, she shared his commitment to monastic life, founding a community of nuns dedicated to prayer, contemplation, and service. Ang kanyang buhay ay markado ng isang public work kung saan kagaya ni San Benedicto, ang buhay ni San Scholastica ay inialay para sa mga tao. In a quiet, contemplative way of doing in proclaiming the gospel of life. It's not about the grand things that we do that matters. Madalas kasi iniisip natin, para maipahayag ang salita ng Diyos, gagawa ako ng isang engranding activity. My dear brothers and sisters, sometimes others may hear the word of God in the purest, innocent, and simple way of doing things, of doing the preaching of the gospel. In our gospel today, we hear of the people bringing in their sick to Jesus, believing that even touching the fringe o yung laylayan ng kanyang kasuotan, ng kanyang cloak, gagaling sila. Ganoon na lamang kalalim ang pananampalataya ng mga tao. Buriin mo, yung tassel lang, mahawakan lang, gagaling na sila. Sino yung nagsabi na yon? Na babae, the hemorrhagic woman, 12 years, dinudugo siya. Pero sinabi niya, mahawakan ko lamang ang langlayan ng kanyang kasuotan, gagaling na ako. My dear brothers and sisters, kayo po, kumusta ang buhay pananampalataya? Kumusta ang pagtitiwala nyo sa Diyos? Baka sa oras ng mga kagipitan, sa oras ng problema, nakakalimutan nyo na minsan o madalas, kailangan nating panghawakan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano ba ang sinabi niya? Ano ba ang pangako niya? I will be with you until the end of time. Sino ba ang bumibitaw sa pagkakapit? Hindi po ang Diyos, kundi ang tao. Madalas, kapag naproblema tayo, nakikita natin, wala yatang pakialam ang Diyos sa akin. Tahimik ang Diyos sa buhay ko, sa mga pinagdaraanan ko. Madalas, ang nakikita natin o nababasa natin sa mga radyo, may nagpakamatay, kinitilang buhay. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa Diyos. Hindi ang Diyos ang bumitaw. My dear brothers and sisters, gaano kalalim ang pananampalataya mo? Kahit maliit lang na pananampalataya yan, pero kapag inialay mo at ginawa mo ang iyong makakaya, you can say, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, to that mountain, move there, and that mountain can capable of moving itself. And one of the most famous moments kung saan ang pananampalataya ni San Scholastica ay nakita. Nagkaroon sila ng meeting ng kanyang kakambal, si Saint Benedict, kasi alam na ni Saint Scholastica na oras na niya. Kaya pinatawag niya ang kanyang kapatid para magkausap sila. Pumunta si Saint Benedict sa kumbento ni Saint Scholastica at halos matagal silang nag-uusap. At sinabi ni Saint Scholastica sa kanyang kapatid na si Saint Benedict, huwag ka munang umalis. Mag-usap pa tayo. Parang feeling niya, yun na yung time. Gusto niyang mamatay na kasama ang kanyang kapatid. And then, dahil nga siyempre, Saint Benedict was bounded by a monastic rule, kailangan niyang pumunta sa kanyang community. Oras na kailangan niya nang umuwi. Pero, sabi nga niya, ang nangyari,
bumuhos ang matinding at malakas na ulan. Bakit? Kasi ipinagdasal ni Saint Scholastica iyon sa Diyos na huwag munang umalis ang kanyang kapatid. At syempre, medyo na-disappoint ang kanyang kapatid ni Saint Benedict pero nagwagi pa rin si Saint Scholastica. At sa kanilang kwentuhan na sabi niya, Saint Benedict questioned kung bakit ginawa ni Saint Scholastica iyon. Then, the good Saint Scholastica humbly replied sa kanyang kapatid, I asked you to stay and you would not listen. And so I asked God and He listened to my prayer. Ganoon yung pananampalataya ni Saint Scholastica. So, anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? What lesson in faith? Just as the people in today's gospel believe in Christ's power, so did Saint Scholastica. Her love for God was so strong that He answered her prayer with a storm, allowing her to spend more time in spiritual communion with her brother, Saint Benedict. Saint Scholastica understood, as those who touched Jesus' cloak did, that faith is not just belief. It is a total surrender to God and the willingness to reach out to God with all our hearts. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang pagrorosaryo, hindi lamang pagsisimba, hindi lamang pagpenitensya tuwing Lent. Ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita kung gaano karaming santo sa bahay mo. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Na ibinibigay mo ang sarili mo. Di ba, meron tayong simpleng panalangin. With God, by myself, I can do nothing. But with God, I can do everything. That is faith. Total surrender to God. My dear brothers and sisters, this teaches us an important lesson. Prayer is a powerful tool. Saint Scholastica reminds us that God listens to those who call upon Him with faith. In our own lives, we may face struggles, doubts, and moments where human limitations seem to hold us back. But if we, like Saint Scholastica, turn to God in complete trust, He will respond. Papaano? God answers our prayers not always in the way we expect, but always in the way that is best for us. God answered the request, the petition of Saint Scholastica by a storm, because that is the best way for the two siblings, Benedict and Saint Scholastica, to be together in a moment. Kasi alam ng Panginoong Diyos kung kailan ang mga makabubuti para sa atin. So do not be disappointed kapag hindi pinapakinggan o hindi napangyayari ang mga ipinagdarasal mo. Because baka hindi yun ang best para sa inyo. So my dear brothers and sisters, as we continue with our celebration, let us learn from the life of Saint Scholastica to seek God with a heart full of love and faith, total surrender to God, to trust in the power of prayer. Tandaan po natin, God listens and answers all our petitions, our prayers. Pero sa Kanyang magandang pamamaraan. And finally, believe that all the things that we are asking to God with a little faith, kagaya ng pananampalataya
ng mga tao, kaya nating baguhin ang ating sarili, ang ating buhay. Amen.